Good morning, good afternoon, and good evening. I am Roxana Banis Montemayor, your reporter today. So our topic today is learners and difficult circumstances. Learners and difficult circumstances who are students that faces a struggle or serious challenges that affect their educations. So these include those living in remote places, victims of war, children from broken families, street children, and the last is the victims of abuse. So dahil sa kanilang sitwasyon ay marami silang struggle na nakaapekto sa kanilang pagpasok or makafocus sa lessons. And understanding their experiences is important so that school and communities can give them proper care, support, and equal opportunities to learn. Hello everyone, I'm Shinalan Aldasana. I'm gonna discuss about my topic from learners living in remote places. So ito yung mga learners na who are very difficult in circumstances, katulad na lamang ng remote places. So ito po ay, these are learners who live far from schools, usually in mountains, islands, or rural areas. They often walk long distances, have limited transportation, weak internet, and lack access to quality learning materials. So ito po ay, yung learners living in remote places po ay, mayroon po akong ibibigay na examples. For examples po yung mga mag-aaral na mga elementarya na taga-bukid. Hindi lang mga elementarya, kundi kasama rin ang mga sekundarya. Katulad lamang ng mga bata or mga indigenous people na nag-aaral sa bukid po. So, they have limited access, classrooms, books, and usually sa mga bundok na yun ay wala pong internet. So, ang kanilang access learning lamang ay ang kanilang books and ang kanilang mga teachers. So, for example po is that schools are very far away from their barangays. They usually walk distance. And actually, pag pupunta sila dun, usually they wake up so early morning so that they can go to school at the exact time. So, once na pumunta po sila sa school na yon, ang mga kailangan lang nilang dahil ay just limited access lang po. Katulad ng mga books, there's only one book for the teachers at the rest are wala po silang libro. So, yung mga ibang children are nagtitake down notes lang sila sa mga dinidiscuss ng mga teachers, ganun po. So, usually, yung mga teachers na nandun is mga middle age na po, ganun, mga matatanda. Kasi usually, yung mga medyo bata pa po na teachers ay mas pinipili po nila sa mga madadaling lugar, katulad naman ng mga city, ganun po. And usually din po, sa mga isla, usually yung mga isla po din ay wala ring internet or mahina ang kanilang internet. Minsan din po ay nabibigyan sila ng DepEd or mga government na kanilang pangangailangan at least once a month. Minsan lang din po sila nabibigyan. Katulad lamang ng kanilang mga libro, gamit, at minsan din po ang kanilang silya ay masisira na kaya minsan binibigyan din po sila. So katulad din lamang din ganun sa mga bukid, binibigyan din sila ng mga silya once na sila ay nakukulangan na at nagre-report sila sa mga government dahil ang government po ay nagbibigay ng mga silya sa mga public school places katulad lamang ng mga bukid, malalayong lugar at mga liblib na lugar. Dako naman din tayo sa kanilang mga transportation. Yung iba kasi, yung ibang mga estudyante o katulad ng mga elementary student, ang kanilang school ay sa taas ng bundok. Usually, hindi sila gumagabay ng transportation kasi nga, mahirap pumunta ang mga, kahit man na motorsiklo man yan, or mga or mga motorcycle po ganun, or mga single man na motor, ay nahihirapan po sila umakyat ng bundok. Kasi nga po, minsan pag maulan, mahirap po nila itong ma-transport or mapunta po sa school na yan. So, minsan, nilalakad na lang po ito dahil wala po silang choice talaga. Dahil paangat po yung school, that it's very mahirap po talaga siyang daanan ng mga vehicles or any motorcycle, something like that. And then, yung mga learners or mga bata, they have no choice to walk na lang. So, mga often walk long distance po sila. And then, some of the children, wala silang mga tsinelas kasi nga, sobrang putik, pag minsan maulan, minsan mainit, nilalakad na lang po nila ito para lamang makapag-aral at makapagtapos ng elementarya. So, pupunta sila doon, paakyat, pababa. And then, yung mga schools doon ay limited lang po talaga ng mga classrooms.
per grade section, isang classroom lang po at limited lang din sila sa books. And also, they have the healthcare but it's very limited lang din because nga of the poor government and the masyado na siyang bukid. Ganun po yung mga circumstances na nahihirapan sila sa healthcare, sa pag-aaral, at sa mga iba pang pangangailangan ng mga bata. Kaya minsan, yung mga government, gumagawa sila ng actions na masolusyonan yung mga ganyang bagay, lalo na sa mga bukid, isla, at mga malalayong lugar sa kanila. So, usually, yung mga, ang ginagawa nila dyan ay tinutulungan nila yung mga teachers or the barangay captains na makipag-cope up, and then they will have their meetings and masusolusyonan nila yon na mabigyan sila ng sapat na pangangailangan. Minsan din po sa school ay madalas na yung kanilang classroom ay yung mga upuan nila katulad lamang ng mga silya ay kukunti lamang, very limited. Lalo na mga bata doon ay palaki ang populasyon, lalo na sa mga bukid, isla, ganun po. At sobrang daming mag-aral, ang gustong mag-aral. Pero ang kanilang problema lamang ay ang paggagastos. Kasi minsan, hindi lahat ng pamilya ay afford ang mag-aral kahit public school lamang ito. Kasi maraming ginagastos sa mga projects, sa mga pangailangan nila sa school, gamit, ganun. Kaya minsan, may mga government or barangay officials na nagbibigay ng libreng gamit sa mga bata. Lalo na sa mga nahihirapan sa mga kapos sila sa buhay, ganun po. So, some of them, yung mga ibang classrooms, wala rin kuryente, ganun. Yung iba din ay limited lang, as in like, bubog lang siya, and then yung upuan is yung mga, alam niyo po yung upuan na pahaba, ganun lang po yung mga inupuan nila. Minsan din po ay isang papel, isang lapis lang ang meron sila, para lamang makapag-aral sila. So, some of the children, or some of the people there, live in the very high prestigious places, just like the mountains, katulad lamang sa bukid. Okay? So, there are times talaga na minsan pumunta ako doon, napansin ko yung mga bata, hirap po silang makapag-aral at makapag-focus, lalo na sa kanilang places. Okay? Usually, yung mga silid-aralan nila, yung mga everything, pati rin po yung mga panglinis nila, minsan is very limited lang talaga. And then usually wala silang masyadong bags and shoes and uniform, so yung mga ordinary clothes lang. And then kulang din sila sa mga gamit katulad ng mga school supplies, books. And then usually mahirap din ang kuryente doon. Minsan may mga schools na walang kuryente, may mga schools na wala silang stage or whatever, just basta lang classroom at para makapag-aral lang sila. May mga ganong places. Meron din places na wala silang tubig, walang CR. And then usually, mahirap po yung ganun at sana magawaan din ng government dahil nahihirapan ng mga estudyante sa ganun. Hindi lamang elementary ang nakakaranas ng ganun. Katulad din ng mga sekundarya. May mga high school sa bukid, katulad lamang ng doon sa Zamboanga del Norte. Mayroong mga high school doon na hirap din sila sa classroom, upuan, school supplies, and books. So, marami rin mga high school student na gusto makapagtapos. Kaya tinatsagaan na lang nila ito, minsan nilalakad lang nila, minsan ang kanilang dala lamang ay tanghalian o kaya mga school supplies na sapat lang sa kanila. May mga government din na tinitake din nila yung actions na gano'n, nagbibigay sila ng mga school supplies, libro, bag, libreng sapatos, mga gamit. At minsan inaayos din nila yung mga silid-aralan katulad ng pagbibigay ng upuan, mga books, and mga kuryente at electric fan. Very kailangan po talaga yung ganun. Kasi lalo na pag nag-aaral ka, mahirap mag-focus pag nahihirapan ka, lalo na sa mga places na yon. Yun lamang po ang aking i-discuss. Thank you for listening. So, yan. Thank you po. So now I will discuss learners who are victims of war. So these learners come from communities affected by conflict or violent incidents. Their education is disrupted because of school closed, families evacuate, and children experience trauma, fear, and instability. So this topic, not all learners experience education in a safe and a stable environment. So this topic talks about learners who are affected or who are victims of war are those coming from communities affected by armed forces or armed
conflict. So the main problems that they face is, first is the disruptive of education. So ibig sabihin po nun, sa pagsasara ng eskwelahan, doon po nagkakaroon ng disrupted education yung mga learners. And next is to yung pag-evacuate nila, parang ma-relocate or displacement yung schools na pinapasukan nila, pagsasara ng schools, mga ganun po. And for the real life example for that, learners who are victims of war, yung correct me if I'm wrong, nung the year 2017 sa Marawi, is doon po totoo nilang naranasan yung learners affected or learners who victims of war. Doon na nila naranasan yung pagsasara ng schools, doon na rin nila naranasan yung napipilitang lumikas with their families and yung mga learners. At doon na rin nagkaroon ng emotional impact, which is the trauma, fear, and stress sa mga learners natin. And so by that, so sino-sino nga ba? So effects on learner, ano-ano nga ba yung epekto sa kanila? So ang epekto sa kanila nun, yung low academic performance, loss of motivation, and mental and emotional struggles. Kasi because of the dahil sa pangyayaring yon, there are trauma na nararanasan yung mga learners natin, and these challenges greatly affect their academic performance as a well-being. So important to support dito, maging important natin silang suportahan, because bilang future educator tayo, need ng safe learning spaces or psychological support, inclusive and flexible education. So education should be a source of healing, not additional hardship. So at the all or overall of this topic, so understanding the situation of learners who are victims of war remind us that education must be inclusive, compassionate, and responsive to real life struggles. So that's for my report, and that's for my part. So for the next reporter po. So, number 3 sa PPT namin is learners from broken families. Sabi dito, these learners come from separative parents or unstable family environment. So, ito yung mga learners from broken families is yung naghiwalay yung parents, divorce, or living unstable home situation. So, yun yung mga yun. And then, sabi rin dito, they may suffer from emotional stress, lack of guidance, and financial problems, and difficulty focusing on school because of family problems. So, emotionally, itong mga learners na to is madalas na-feel nila yung sadness, anger, or confusion. And also sa sense of abandonment. They might struggle with low self-esteem, and nahihirapan sila magtiwala sa isang tao. And itong emotional stress na to can make it difficult them to concentrate sa mga klase or mga lesson nila. Kaya minsan, ang mga learners is napapabayaan nila yung mga pag-aaral nila. And also nasabi rin dito na yung lack of proper guidance and support at home. Especially pag busy yung mga magulang sa kanya-kanya nilang personal issues sa buhay. Like sa work nila. Kaya minsan, hindi na nila, or most of the time, hindi na nila naaasikaso yung mga anak nila. Kaya ganun. And meron din dito yung financial difficulties. One factor din yan kung bakit nahihirapan yung isang learners sa pag-aaral niya. Kasi mag-struggle sila financially. Like, may project sila. So, saan sila kukuha? Ganun. And then, may isang effect pa ng isang broken families. Yung the effect of family breakdown or yung broken family is yung nandiyan nga yung nahihirapan yung student sa school and early engagement in sexual activities. So kaya maraming mga
estudyante na nabubuntis na maaga, mostly sa kanila is yung hindi okay yung may problema sa family nila. Like, hiwalay yung parents or divorce, ganyan. And insecure and afraid of the future. Depression and fear, natatakot na ma-abandon. Kasi nga, diba, iniwan or nag-separate yung mga parents nila. And fear of being abandoned. So, yun yung sa broken families or learners from broken families. So, malaking factor talaga na nakaka-apekto sa isang bata pag broken family siya. So, maraming factor. And one of the factor is the learners from broken families. Good day everyone, I am Merkit Asuncion, and now i-discuss ko naman po ang street children. Street children. These are children who spend most of their time on the street working, begging, or having no permanent home. They face hunger, unsure environment, and lack of protections and limited access to formal educations. So bakit nga ba sila tinawag na street children? Dahil sila ang mga bata na madalas na nasa kalsada kaysa sa bahay. Doon sila nagtatrabaho, namamalimos, natutulog dahil wala silang permanenteng tirahan. Dahil nasa lansangan sila, madalas silang nagugutom, nalalagay sa panganib at walang sapat na nag-aalaga o nagproprotekta sa kanila. Marami rin sa kanila ang hindi nakakapasok sa eskwelahan dahil na rin sa kahirapan at walang sumusuporta sa kanila na mga magulang nila. So next ay ang mga types ng street children. So first, ang street living. Sila ang mga bata na nakatira na sa lansangan. Wala silang kasamang mga pamilya at namumuhay sila mag-isa. Kadalasan, umaalis sila dahil sa pang-aabuso at kahirapan o problema sa buhay. Sa kadahilanang kumakain at naghahanap sila ng paraan para mabuhay. So, second naman po ang street family. Ang street family ay ang mga batang kasama pa nila ang kanilang mga pamilya sa pamumuhay sa lansangan. Buo pa ang pamilya, ngunit wala silang maayos na tirahan. Sama-sama silang namamalimos o naghahanap sa kalsada upang mabuhay araw-araw. So next naman, ang pangatlo ay ang street working. Ang street working ay ang mga bata na nagtatrabaho sa lansangan, tulad ng pagbebenta o pag-aalok ng serbisyo. Ngunit may bahay pa rin silang uuwian at hindi sa kalsada natutulog. Ginagawa nila ito upang makatulong sa kanilang mga pamilya. So, yun lamang po ang aking report. So, thank you for that. So, let's proceed to the next learners in difficult circumstances, titled A Victim of Abuse. These learners have experienced physical, emotional, or sexual abuse. They often feel scared, insecure, and traumatized, making it hard for them to trust others, stay motivated, or concentrate on school. Ang isang victim of abuse ay hindi lang basta nasaktan physically. It covers a broad spectrum of harm that affects a person's soul, mind, and safety. Sa madaling salita, kahit walang pasa or sugat, kung isang tao ay nakakaranas ng pananakot o controlling behavior, ay pasok pa rin ito sa definition of abuse. So next is the main type of victim of abuse. So first is the physical victim of abuse. It states that using force that results in bodily injury or pain. For example na lang ito, ang pagkurot hanggang magkabasa, pananampal o pagkulong sa isang dark room bilang punishment. Next is the emotional. Constant criticism, name-calling, or gaslighting. For example na lang ito, palaging pagsasabi sa bata na wala kang kwenta o sana hindi ka na lang ipinanganak,
hanggang mawalan siya ng tiwala sa kanyang sarili. Next is the sexual. Any non-consensual sexual contact or behavior. For example na lang nito, pagpilit ng isang tao na gumawa ng malalaswang bagay o pagpapakita ng pornographic materials na walang pahintulot. Next is the neglect. Failure to provide basic needs like food and safety. For example na lang ito, ang hindi pagpapakain sa bata o hindi pagpapagamot sa matandang may sakit kahit na may kakayahan man ang tagapag-alaga. Next is the financial. Controlling a person's ability to acquire or use money. For example lang nito, pagkuha ng ATM card ng isang asawa para hindi siya makabili ng sarili niyang gamit or clasping his or her money para hindi siya makaalis ng bahay. And did you know, according to global data from organizations like WHO and UNICEF, it states that physical abuse is estimated suggested that up to 1 billion children aged 2 to 17 years have experienced physical, sexual, or emotional violence or neglect in this past year. Next is the domestic violence. Globally, about 1 in 3 or 30% of women worldwide have been subjected to either physical and or sexual intimate partner violence or non-partner sexual violence in their lifetime. In the Philippines, based on the 2022 National Demographic and Health Survey or NDHS, 80% of women, nearly 1 in 5, aged 15 to 49, have experienced some form of physical, sexual, or emotional violence from their partner. In the summary of impact on learners, school context ay ang isang victim ng abuse ay hirap mag-focus. It's hard to solve a math problem when you are worried about your safety at home. This is why teachers and school staff are considered mandate reporters. Obligasyon nilang proteksyonan ang bata kapag may senyales ng pang-aabuso. Ang pang-aabuso ay hindi private family matter lang. Ito ay isang krimen at social issues na nangangailangan ng tulong ng community. That's all. Thank you. I'm gonna give this platform to the next presenter. Conclusion. Learners in difficult circumstances face challenges that affect their educations, safety, and well-being, whether they live in remote areas, experiences war, come from the broken families, live on the streets, or suffer from abuse. They all need understanding and support. By recognizing their needs and giving them equal opportunities, we help ensure that every learner has a chance to grow, learn, and succeed. Inclusion matters because every child deserves hope and better future. So even with these struggles, they still have ability to learn, dream, and succeed. Because every learner deserves a chance no matter where they come from. Thank you.